ko sa inyo ang isang action drama film na pinamagatang Death Sentence. Now sit back and enjoy the movie. Sina Ellen at Nick ay masayang namumuhay kasama ang kanilang dalawang anak. Ang kanilang panganay na si Brendan ay mahilig maglaro ng hockey, habang ang bunso naman nilang si Lucas ay mahilig sa arts. Sa paglipas ng panahon, mas lalo pang gumaling sa hockey si Brendan at kalaunan ay ginawaran siya bilang pinakamagaling na hockey player ng high school team, dahilan para ipagmalaki siya ng kanyang pamilya. Isang negosyante si Nick at nakatira siya sa North Carolina. Masaya ang kanyang buhay pamilya, subalit laging may hindi pagkakaintindihan sina Lucas at Brendan, marahil dahil sa kanilang edad at pagkakaiba. Kahit ganito, mahal nila ang bawat isa. Sa kasalukuyan, isa ng professional hockey player si Brendan at naglalaro sa NHL. Nang gabing yun, merong laban si Brendan kaya sinamahan siya ni Nick papunta sa hockey stadium. Sa bawat oras na nakakapuntos si Brendan sa ring, napapatalon sa tuwa ang kanyang ama. Nang pauwi na sila sa bahay, ipinahayag ni Brendan ang kanyang plano na lumipat na sa Canada upang dalhin ang kanyang hockey sa ibang level. Sumang-ayon dito si Nick dahil nagtitiwala siya sa kakayahan at lakas ng loob ng kanyang anak. Dumaan sila sa lugar na merong mataas na krimen. Dalawang sasakyan ang nagsimulang manggit-git sa kanilang sasakyan, dahilan para sobra silang kabahan. Naubusan ng gas ang kanilang sasakyan kaya huminto muna sila sa isang gasolinahan. Pumunta si Brendan sa tindahan upang kumuha ng maiinom, habang si Nick naman ay ipinaalam sa kanyang asawa ang tungkol sa mga plano ni Brendan. Kalaunan, dumating ang isang grupo ng mga gangster upang magnakaw sa tindahan. Agad nilang binaril ang may-ari at hindi nagpakita ng awa. May isang simpleng panuntunan ang mga gangster kung saan dapat pumatay ang bagong miyembro upang makasali. Sa kasamaang palad, si Brendan ang kanilang napili. Nag-alangan ang bagong miyembro dahil sa takot, ngunit sa huli, hiniwan niya ang lalamunan ni Brendan gamit ang isang machete sa utos ng kanilang leader. Na-trauma si Nick nang makita ang pangyayari, kaya tinambangan niya ang umatake sa kanyang anak hanggang sa napatumban niya ito. Natanggal niya ang maskara ng lalaki, ngunit nakatakas ang ibang miyembro ng gang. Nagawang makatakas ng gangster ngunit nabangga siya ng isang paparating na sasakyan. Sinugod ni Nick ang kanyang anak sa ospital, umaasang maililigtas pa ang kanyang buhay. Dumating ang buong pamilya upang tingnan ang kalagayan ni Brendan, ngunit kalaunan ay binawian din siya ng buhay. Walang salita ang pwedeng makapagpahayag ng kanilang nararamdaman. Kinabukasan, sa isang police lineup, nakilala ni Nick ang salarin at isa siyang 23 anyos na lalaki na nagngangalang Joe. Ginanap ang libing ni Brendan sa isang maulang araw at ang kanilang kalungkutan ay tila hindi nababawasan sa paglipas ng panahon. Nahihirapan ding makatulog ang mag-asawa tuwing gabi, kaya buong araw nilang pinanood ang mga footage play ni Brendan at hindi mapigilang umiyak ni Nick sa tuwing naaalala niya ang mga araw na buhay pa ang kanyang anak. Bago bumisita sa police station, inutusan ni Helen si Nick na gumawa ng hakbang upang habang buhay na makulong ang pumatay sa kanilang anak. Kinabukasan, binisita ni Nick si Detective Wallace at ang District Attorney. Nagalit si Nick nang sabihin sa kanya ng District Attorney na magaang sentensya lang ang ipapataw kay Joe dahil walang sapat na ebidensya laban sa gangster. Higit pa rito, sira ang security camera ng gas station kaya wala silang maipakitang record. Mas lalo pang nagalit si Nick nang malaman niyang pinatay si Brendan bilang entry fee para makasali sa gang. Sa pre-trial hearing, inutusan siya ng judge na tumistigo kay Joe bilang killer ni Brendan. Ngunit nakakagulat ng tanggihan niya ito at sinabing hindi niya nakita ang mukha ng salarin dahil madilim ang lugar. Nagulat ang lahat sa kanyang testimonya at ibinasura na ng judge ang kaso. Bilang resulta, nakalaya na si Joe mula sa kulungan. Pagkatapos, lumabas na ng hukuman si Joe at sinindihan ang kanyang sigarilyo. Sa sandaling yun, dumating ang mga gangster at sinimulang purihin si Joe dahil tuluyan na siyang tinatanggap bilang bagong miyembro. Maging ang leader na si Billy ay sinabing ipinagmamalaki niya si Joe at gagawin niya ang lahat para sa kanya. Lingid sa kaalaman nila, nagmamasid si Nick at sinimulang sundan ang kanilang sasakyan. Binigyan ni Billy si Joe ng isang prostitute bilang premyo at isang bundle ng pera upang mag-enjoy ng kanyang sarili. Sa pagkainis sa bulok na sistema ng batas, makikita si Nick na naghahanap ng isang sandata. Pinaalam niya sa kanyang pamilya na pinalaya si Joe dahil sa kawalan ng ebidensya. Pagkatapos, nagkunwari siyang may naiwan sa opisina at pinuntahan ang kinaroroonan ng gangster na si Joe. Nang makalabas sa lugar, nagulat si Joe nang makita si Nick sa kanyang harapan.
Sa sobrang galit, inatake ni Nick ang gangster at nagkaroon ng matinding laban sa pagitan ng dalawa. Habang lumalaban para sa kanilang buhay, hindi sinasadyang nasaksak ng kutsilyo ni Nick ang gangster. Nagmaneho siya palayo sa pinangyarihan at itinapon ang dugo ang kutsilyo. Nang makauwi sa bahay at makitang sugatan ang kanyang kamay, nagalit si Helen at binigyan siya ng benda. Habang ginagamot, narealize ni Nick na hindi lang siya biktima kundi isa na ring mamamatay tao. Sa kabilang banda, binisita ni Billy ang amo niyang si Bones, ang lalaking pinagtatrabahuhan ng buong gang. Ibinigay ni Billy ang ninakaw na pera mula sa gas station, ngunit pinagsabihan siya ni Bones dahil kakaunti lang ang nakuha niyang pera at sinabihan na siyang umalis. Kalaunan, dumating si Billy sa kanilang hideout kung saan nagluluto ng meth ang kanyang mga tauhan. Ang isa sa kanyang mga tauhan na si Bodhi ay nagbalita sa kanyang patay na si Joe. Nang marinig ang balita, sobrang nagulat si Billy at determinado siyang alamin ang totoong nangyari. Sa opisina ni Nick, biglang nagpakita si Detective Wallace at ipinaalam sa kanyang patay na ang killer ng kanyang anak. Naintriga din siya kung bakit may benda sa kamay si Nick at ipinagpalagay na may kinalaman siya sa krimen. Samantala, makikita ang mga gangster na umiinom para kay Joe dahil naniniwala silang mabuti siyang miyembro. Sa sandaling yun, dumating si Billy at sobrang nagalit dahil sa hindi nila pagpapakita ng paggalang kay Joe. Ibinunyag ng isang miyembro na sa gabing pinatay si Joe, ang kanyang kapatid na babae ay nakakita ng isang lalaking nakasuot at kinumpirma niyang ito ay si Nick sa larawan ng isang pahayagan. Sa sumunod na araw habang papunta na sa trabaho, hindi na alintana ni Nick na sinusundan na siya ni Bodhi, habang si Billy naman ay nagbabantay mula sa malayo. Bago pa mabaril ni Bodhi si Nick, nagawa niya itong masangga gamit ang kanyang suitcase. Nang makita ito, si Billy at kanyang mga tauhan ay nagsimulang magpaputok sa gitna ng masikip na kalye. Tumakbo si Nick sa isang makipot na eskinita habang may ilang gangster ang patuloy na humahabol sa kanya. Sinamantala ni Billy ang lahat ng pagkakataon para barilin si Nick, dahilan para itapon niya ang kanyang suitcase upang makatakbo ng mas mabilis para mabuhay. Nakarating siya sa isang parking lot at pinatunog ang ilang car alarm upang lituhin ang mga gangster. Nakarating si Nick sa itaas na palapag kung saan na-corner siya ng ilang mga miyembro. Habang nakikipaglaban para sa kanyang buhay, na-trap si Nick sa isang kotse kasama ang isa sa mga gangster. Habang naglalaban sa itaas ng ilang palapag na gusali, unti-unting umurong ang kanilang sasakyan. Sa kabutihang palad, nakaalis si Nick sa tamang oras, ngunit ang gangster ay bumagsak sa kanyang kamatayan. Kasunod nito, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang asawa at nalamang nawawala ang kanilang anak na si Lucas. Pagkalipas ng ilang oras, dumating si Detective Wallace sa pinangyarihan ng krimen at nalaman na ang biktima ay nagmula sa parehong gang ni Joe. Sa kanyang palagay, malinaw na si Nick ang nasa likod nito. Samantala, nahanap ni Nick si Lucas sa lugar kung saan pinatay si Brendan. Galit si Lucas sa kanyang ama dahil kay Brendan lang nagmamalasakit si Nick at tuluyan ng binaliwala ang nararamdaman ni Lucas. Nagsimulang makipagtalo si Nick na kailangan na nilang umuwi dahil labis na mapanganib ang lugar. Kalaunan, ligtas na naiuwi si Lucas at niyakap siya ng mahigpit ni Helen at nakiusap na wag na siyang umalis sa bahay nang hindi nagpapaalam. Kinabukasan, pumunta si Bodhi sa opisina ni Nick para ibalik ang nalaglag niyang suitcase. Nagbanta si Bodhi na may karapatan siyang malaman kung paano siya mamamatay bago siya sinamahan palabas ng security. Pagbukas ng suitcase, nakita ni Nick ang larawan ng kanyang pamilya. Ipinapahiwatig sa larawan na planong patayin ng gang ang lahat na miyembro maliban sa kanya. Sa pagkabalisa, tinawagan ni Nick ang numerong makikita sa case at lumalabas na ito ay kay Billy. Nagbanta si Billy kay Nick na bumili siya ng death sentence para sa kanyang pamilya. Sa kanilang pag-uusap, dito nabunyag na kapatid pala ni Billy si Joe. Nang walang sinasayang na oras, tumawag si Nick sa bahay at binalaan ang kanyang asawa at anak na manatili sa loob. Pagkatapos, tinawagan niya ang detective at humingi ng backup force. Nang makauwi, nilock niya ang lahat ng mga bintana sa paligid ng bahay, dahilan para maguluhan at magpanik ang lahat. Hindi nagtagal, dumating si Detective Wallace at ipinaalala kay Nick na siya ang nagsimula ng lahat at siya rin ang nagdulot ng panganib sa sarili niyang pamilya. Inutos ng detective na umamin na siya sa pagpatay dahil poprotektahan pa rin naman ng mga pulis ang kanyang pamilya, ngunit patuloy na tumanggi si Nick. Kalaunan ng gabing yun, habang natutulog ang buong pamilya, nagising si Nick dahil sa alarm ng sasakyan at napansing patay na ang dalawang nagbabantay na pulis. Hindi nagtagal, pumasok na ang mga gangster sa bahay.
Nakaligtas si Nick at nakaiwas sa ilang sunod-sunod na putok ng baril at nagawang mabaril ang isa sa mga kalaban at labis na napinsala ang ilan sa mga gangster. Ngunit natapos ang lahat ng ito nang mabihag ng gang ang kanyang pamilya at walang awang pinatay ni Billy sina Helen, Lucas, at pati na rin si Nick. Makalipas ang ilang araw, makikitang nagpapagaling na si Nick sa ospital at sinisisi niya ang sarili sa pagkamatay nina Lucas at Helen. Lumalabas na patay na ang kanyang asawa, ngunit buhay pa rin ang anak niyang si Lucas. Nang malaman ito, nagmamadali siyang pumunta kay Lucas at naabutang nasa coma ang kanyang minamahal na anak. Humingi siya ng tawad kay Lucas dahil hindi siya naging mabuting ama. Makalipas ang ilang oras, nagulat ang detective nang mapansing nakatakas na si Nick mula sa bintana. Bumalik si Nick sa kanyang bahay, na ngayon ay isa ng crime scene. Kinabukasan, pumunta siya sa bangko upang ubusin ang laman ng family bank account dahil wala na naman siyang pamilya. Pagkatapos, nahanap niya kung saan tumatambay ang gang sa tulong ng kanyang katrabaho. Nang makarating sa sinasabing bar, nagtanong siya sa bartender tungkol sa kinaroroonan ng gang kapalit ng isang malaking halaga ng pera. Ngunit hindi pinansin ng lalaki si Nick at ininsulto pa siya. Sa sobrang galit, sinimulan niyang bugbugin ang bartender at pati na rin ang isang lalaking sinubukang makialam. Pagkatapos nito, nakuha na ni Nick ang kinaroroonan ni Billy at pati na rin ang address ni Bones upang bumili ng ilang mga armas. Agad siyang umalis sa lugar at pumunta na sa headquarters ng lalaking si Bones. Noong una, walang interes si Bones, ngunit nagbago din ang kanyang isip nang makita ang bag ni Nick na puno ng pera. Kumuha si Nick ng ilang mga armas, gaya ng shotgun at isang handgun na puno ng bala. Bago umalis, ibinunyag ni Bones na anak niya sina Billy at Joe at alam niyang balak patayin ni Nick si Billy. Ngunit tiniyak ni Bones na hindi siya makikialam sa kanilang hidwaan at bilang resulta, pinahintulutan niyang makaalis si Nick nang hindi dumadanak ang dugo. Bumalik si Nick sa kanyang bahay para suriin ang mga baril at masanay sa paggamit ng mga ito. Pagkatapos, inahit niya ang kanyang sugatang ulo bilang paghahanda sa darating na laban. Kasunod nito, pumunta siya sa mga gamit ni Brendan at isinuot ang jacket ng anak noong pinatay siya sa gasolinahan. Pagkatapos nito, pumunta na siya sa kinaroroonan ng gang. Nagawang mahanap ni Nick ang apartment ng isang gangster at sinira niya ang pintuan gamit ang shotgun, dahilan para magulat ang gangster sa loob. Hindi makapaniwala ang gangster dahil ang akala niya ay patay na si Nick. Pinaalis ni Nick ang kasama niyang babae at tinutukan siya ng baril sa leeg. Nagawa niyang makuha ang kinaroroonan ni Billy at inutusan siyang tawagan ang kanilang leader. Narealize ni Billy na buhay pa si Nick at naalarma ng patayin ang kanyang kasamahan. Pagkatapos nito, nakipagkita si Bones sa kanyang anak na si Billy. Binalaan ni Bones ang kanyang anak na wala na sa kontrol ang nangyayari at inutusan si Billy na ihinto na ang pakikipaglaban kay Nick. Sa halip na makinig, binaril ni Billy si Bones hanggang sa siya'y mamatay. Sa kabilang banda, pumasok na si Nick sa entrance ng hideout at pinatay ang gangster na nasa sasakyan bago pa siya makakuha ng pagkakataong makapag-reload ng baril. Pagkatapos, pumasok na siya sa gusali at pinatay ang lahat ng mga nagbabantay na gangster. Bagamat ilang beses na siyang muntikang mamatay, nagawa niya pa ring mapatay ang lahat ng miyembro ng gang hanggang si Billy na lang ang natitira. Nilapitan niya si Nick sa pag-aakalang wala na siyang bala at pinaalam sa kanya na isa na rin siyang mamamatay tao ngayon. Ngunit biglang naglabas ng isa pang baril si Nick at tinanggap na ni Billy ang kanyang kapalaran. Matapos patayin si Billy, bumalik na si Nick sa kanyang bahay. Sinimulan niyang panoorin ang lumang family video habang hinihintay ang kanyang pagkaaresto. Maya-maya, dumating si Detective Wallace at pinaalam na nagsimula ng gumalaw si Lucas. Natatakot siya na baka maging gangster si Lucas dahil wala na siyang ibang pamilyang masasandalan, ngunit masaya na si Nick dahil naipaghiganti niya na ang kanyang pamilya at dito na nagtatapos ang pelikula.